Mga kababayan ko, ngayon nyo lang malalaman sa bibig pa mismo ng isda, nahuhuli talaga ang sikreto. Abay oo, nahuli ang sikreto. Mga kababayan ko, Harry Roque nakikipagpulong sa China. Very interesting, di ba? Panoorin natin to mga kababayan ko. Sa kanyang talumpati, panoorin nyo po ito. Meron po kong kasagutan sa lahat ng mga sinabi niya. Magandang linggo sa inyong lahat, ha? Ako po'y kakarating lang galing ng China, galing ng China, galing ng China, galing ng China. Oh. Oh mga kapatid, paano ba yan? Paano ba yan mga kababayan ko? Si Harry Roque daw po ay kararating lang galing ng China, Pilipinas at ang China kasi nga po lumalala na yung nasa ibang panahon. Ayan mga kababayan ko, kasi nga daw po lumalala na daw po yung problema ng China sa ibang panahon. Sabi po dito mga kababayan ko. Mga kapatid, ililiwanagin ko lang po ha. To be honest, ang ibig sabihin ni Roque dito, nakikipagpulong siya sa China. Sige. Wala na ang giyera sa panig ng Pilipinas at ng China, abay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ito, after nun mga kababayan ko, medyo naputol yung audio nung aming pinag-uusapan niya. Lahat ata ng mga malalang words na puputol, mga kababayan ko. Nagulat ako dito, ang point of view ni Roque dito, mga kababayan. Totoo. Ang point of view ni Roque dito, mga kapatid. Si PBBM daw, parang ang dating nagpo-provoke na ng gulo. Idideklara na daw po, gagamitin na naman nila yung salitang martial law. Oh, panoorin nyo mabuti to, mga kapatid. Ako po'y kakarating lang galing ng China, galing ng China, galing ng China, galing ng China. So anyway, ang pinunta ko naman po sa China ay talagang usapin kung paano mapapabuti ang samahan ng Pilipinas at ang China kasi nga po lumalala na yung nasa ibang. Ayan mga kababayan, napuputol doon. Pero ang tanong ko dito, is Harry Roque is one of the official ba ng bansa natin? Dating spokesperson Harry Roque, mukhang atang wala kayo sa grounds para humarang dyan sa nangyayaring girian. Hindi, totoo lang ako. Wala siyang grounds dyan, to be honest. Wala siyang grounds dyan. Hindi siya pwede talaga, to be honest, na makialam. Pero sa in his mouth, narinig nyo, mga kababayan ko, narinig nyo ha? Oh. Pilipinas at ang China kasi nga po lumalala na yung nasa ibang panahon. Lumalala na daw po yung gusot ng Pilipinas at China, lalo daw po sa ngayong panahon. Mga kababayan ko, kaya daw po siya naipagpulong, galing daw po siya ng China. Mga kababayan ko, literally. Oh. Ako po'y kakarating lang galing ng China, galing ng China, galing ng China, galing ng China. So anyway, ang pinunta ko naman po sa China ay talagang usapin kung paano mapapabuti ang samahan ng Pilipinas at Paano daw mapapabuti ang samahan daw ng Pilipinas? Bakit? Hindi, nagtataka talaga ako ha. Bakit kayo nakikipagpulong sa China talaga? Eh, hindi naman kayo opisyal ng Pilipinas. Mga kababayan ko. Grabe ha. Ikaw na tumabaho ng Department of Foreign Affairs. Di ba? Taga-DFA bata ito eh. Tuloy. at ang China kasi nga po lumalala na yung nasa ibang panahon. Ang ating pag-usapan po ngayon, abay habang ako ay nasa China, nasa Germany naman ang ating PBBM. At bagamat nagsalita na maanghang si Presidente sa Australia na para bagang magsisimula na ang giyera sa panig ng Pilipinas at ng China, abay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ayan mga kababayan ko ha. Ito, gagamitin nila dito yung term na marshmallow, mga kababayan. Gagamitin niya na dito yung term na marshmallow, mga kapatid. Pakinggan mo mabuti. Kayang-kaya natin i-debunk to ngayon. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Hindi. Ayan ha. Naghahanda daw ang China para maging annex daw ang Pilipinas. Bakit, mga kababayan ko? Bakit? May sagot po tayo dyan mamaya. Patapusin lang natin itong magsalita.
mga kababayan ko. To be honest, ang claimant ng China ngayon, mga kababayan ko, noon 9-9 line. 2022, mga kababayan ko, ang claimant na ng China 10-10 line. Ngayon 2024, mga kababayan ko, nag-expand palalo ang China. Kung alam nyo lang nag-expand palalo ang China. Ang claimant na po nila, mga kababayan ko, is 11-11 line. Yung 9-9 line, mga kababayan ko, doon yun sa may bandang Palawan. 10-10, aabuti na tayo dito. Yung 11-10 line, mga kababayan ko, sakop na po yung Luzon, pati yung Mindoro. Hindi ito alam ng karamihan sa atin, kaya ino-open up ko po sa inyo to, mga kababayan ko. At hindi po ako nananakot, no? Hindi po ako nananakot, hindi tayo nananakot dito. Ang pinagtataka ko lang po talaga, bakit nakikipagpulong si dating spokesperson Harry Roque doon sa China? Samantalang hindi naman po siya opisyal o hindi naman siya inuutusan ng Pangulo, at bakit gumigit na siya sa girian na ito? Ano po ba ang meron? Bakit po kayo nandiyan dyan at nakikipag-ugnayan sa China? Tuloy. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin, Okay, annexation of territory. lulusubin na ng China ang teritoryo ng Pilipinas. Ano sabi ng China, mga kababayan ko? Before nila nilabas yung 11-11 line, mga kababayan ko. Totoo ano sabi ng China? Ano sabi ng China sa kanilang military parade? Sabi ni Xi Jinping, mga kababayan ko, maghanda kayo. Sa translation sa translation na tinagalog ko na lang. Hindi naman ako Chinese Sabi ni Xi Jinping, maghanda kayo para protektahan natin ang ating soberenya sa karagatan. Ibig sabihin nun, tapos paglabas ng story, nilabas nila yung claim nilang bago, 11-11 line. Diba? 11-11 line. Ano ba yung 11-11 line na tinutukoy mo, biyahe ni Koy? Bakit hindi mo mapaliwanag kwento ka lang ng kwento? O eto po, mga kababayan ko, para sa pagkakaalam nyo po, gusto ko pong maintindihan nyo na mabuti, mga kababayan. O eto po yung claimant nila. Ayan. Eto, lalabas ko sa inyo. Para makita ninyo, mga kababayan ko, 11-11 line na po ang claim ng China ngayon at hindi na po 10-10 line. Ayan, Ang claimant ng China ngayon, mga kababayan ko, maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kapatid, 11-11 line. China Maritime Claims. Lumabas po ito ngayon, mga kababayan ko, sa pahayagan, mapa US man at mapa dito sa Pilipinas. Ang tindi na po ng kanilang inaangken. Can you imagine, mga kababayan ko, sasakupin na nila. Ultimo yung ating ultimo yung Mindoro. Ganun po kalakas ang kinukuha nila, mga kababayan ko. Hindi lang po Spratly ang pinag-uusapan na dito. Kahit po tayo sa Luzon, kukunin na nila tayo. Yan yung mga ginagawa nila na bantana nila, mga kababayan ko. Siyempre, ang Presidente Bongbong Marcos, didepensa yan para sa Pilipinas, hindi didepensa yan sa ibang lahi. Kung maanghang man po yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, sa Australia, sa Germany, at kung sa Czech Republic, at kung nasan pa, mga kababayan ko, mga kapatid, karapatan po ni Pangulong Bongbong Marcos yun, na sabihin po yun, dahil, mga kababayan ko, kahit sino po na presidente sa bansa, na kung aangkinin ang iyong soberenya, ay hindi ka po papayag. Bakit? Magkakatotoo yung pangako ang gusto ni Digong, mga kababayan ko, na someday ay aampunin tayo ng China, will be the next province of China? Philippine will the next province of China, mga kababayan ko? Ano to, ganon? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung bakit po ganito ang kinuklaimant ng China. Pero before that, patapusin muna natin siya magsalita. Sige, go! At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Sa pamagitan ng pag-aaresto ng Kongreso, para bagang ito ay preparatory to martial law. Tapos, sabay singit siya ng salitang marshmallow. Mga kababayan. Sabay singit niya yung salitang marshmallow. Hindi ko pwede sabihin ng buo bawal.
Sabay singit siya kasi daw si Badoy, si Eric pinakukulong daw at magdideklara daw po si BBM ng ganun. Ang galing gumawa ng storya nito ha. Sorry, Spokes Harry ha. Ma-debunk kita dito. Magaling ka gumawa ng storya. At ano naman po kinalaman ng martial law doon sa sinabi ni PBBM na baka i-annex ng China ang ating teritoryo? Kasi po sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. O ano? Ano? Yan po ay invasion o pananakop, panlulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas o di naman kaya insurrection. Insurrection, yung mga taong bayan. Yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Okay. Okay. So kung mangyari kung sasabihin mo na idadivert mo yung salita, eto sorry for my words, traitor ka. Sorry, hindi. Like I said mga kababayan ko, traitor to. Traitor to. Bakit, mga kababayan ko? Why you are trying to divert the story into a martial law, no? Dinadivert mo sa martial law yung question ng sinasabi ni PBBM, no? Remember, President Duterte declares martial law sa Marawi dahil magkaroon ng, like you said, nagkaroon ng gera. Sinakop tayo ng ibang lahi, mga kababayan ko. Yung mga Pilipino, tapos yung mga Indonesian, Malaysian na ISIS. Nagdeklara si Pangulong Duterte that time sa Marawi ng martial law. If China pupunta sa bansa natin, kukubkubin yung ating teritoryo, yung ating soberenya na ipinaglaban ng ating mga bayani mahabang panahon na, mga kababayan ko, papayag ba kayo? Magdideclare tayo ng martial law. Hindi masama ang martial law. Para yan sa taong bayan. Why President Duterte declare martial law to sa Marawi? Bakit? Because ayaw niyang may madaming sibilyan na madamay. And President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, matapang niyang sinagot yung mga hamon na yan, mga paratang, mga sinabi niya sa iba't ibang bansa during his visit para ipakita sa China na handa kami, gagawin namin to, kaya namin kayo. Diba? Tapos sasabihin nyo sa amin, idadivert mo na magdideklara naghahanda na si PBBM na magdeklara ng martial law because pinakulong lang si ganito, pinukulong lang si ganyan. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos baka nagpakulong kala Badoy at kay ka Eric? Nakulong yan, na-contempt yan. To be honest, mga kababayan ko, hindi sila nakulong sa kulungan na mga regular na preso. Na-contempt sila, nakulong sila sa kamara, doon sa may aircon na parang na kwarto. Hindi pagsisiil yan. Hindi pagsisiil yan. Ang tawag sa sinasabi mo, kasinungalingan. Because some of you guys is trying to divert the story into sinusubukan nyo i-divert yung story ng lahat para maging masama ulit at paputukin na lumalabas ang martial law sa paggamit. Kung ako naman ang presidente, mga kababayan ko, if I am President Bongbong Marcos, sasakupin yung bansa ko, magdideklara ako ng martial law sa Pilipinas. Why? Magkaroon tayo ng batas militar kasi bakit, mga kababayan ko? Saka magsusulputan yung mga putang inang pro-China eh. Sorry for my words. Nakakapikon. Diba? Kung hindi magdedeklara ng martial law si PBBM, what you think? Lulusubin tayo ng mga yan. Kakanain tayo naman yan, kakawawain tayo ng mga yan. Can you imagine, anytime, yung China, kaya tayong lusubin because ang claimant nila is 11-11 line. And how could you imagine, mga kababayan ko, na ultimo Palawan, ultimo ang may Mindoro, ultimo ang Luzon. Kinukukunin ng China. Tapos sasabihin nyo, ganyan. Tapos makikipag-meeting ka, aawat ka, magbibibida ka doon. Bakit ako magdi-declare? Bakit? Tama si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, mga kababayan ko? Sinabi mo na kailangan magdeklara ng martial law. Paano? Tige nga. Ng martial law doon sa sinabi ni PBBM na baka i-annex ng China ang ating teritoryo.
Kasi po sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. Yan po ay invasion o pananakop, panlulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas or di naman kaya insurrection. Oh, di ba? Tama ako sinasabi ko. Oh, nasa batas din naman 'yon na magdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng gano'n kapag nilusob na tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo huwag niyong gawing masama ang martial law. Huwag niyong gawing masama. Hindi masama ang martial law. Makakabuti yan sa ating mga Pilipino kung mangyari yon. Because we need a discipline. Kontrolado tayo. Diba? Bakit pag lumusog yung mga pro-China, for sure maglalabasan yung mga naggagaling-galingan na sumasamba sa incheck. Sumasamba sa CCP. Chekwa Chinese Republic. Yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Ay di ba kapag sinabi niya mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya malapit na ang invasion ng China. At ang nakakatakot po ito po hindi sa ako'y pro-China. Pero ako po'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ang banggaan ng barko. O sige, pag-usapan natin yan. That's good. That's good. Maganda yan. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule. Ito, kine-question niya dito mga kababayan ko, kine-question niya po dito mga kapatid, yung ginagawang panglulupang api sa atin ng China. Pagdating po dito mga kababayan ko, pinagtatanggol niya po dito mga kababayan ko yung China. Dahil yung mga kababayan daw natin, yung mga Marines daw natin, yung mga sundalo natin, yung ating mga sundalo na naghahatid ng supply na pagkain dun sa mga tao na naiiwan sa BRP Sierra Madre ay tinoprovoke daw po ang China mga kababayan ko. Pro-China nga. Pro-China. Tayo pa daw ang nagpo-provoke. Ano ito explanation niya mga kababayan ko? Pakinggan nyo mabuti. Right-hand drive. Sa right-hand drive po, ang nag-overtake hindi dito sa right side. So paglilinaw, yung barko daw natin, dapat daw po kung right-sided daw po ang mga Chinese, mga kabayan, dapat sa right side daw po mag-overtake yung barko natin. Tuloy. Sa left side, pag mag-overtake tayo, nasa left side ang ating overtake. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Pag right-hand drive daw, baliktad daw. Sa kabila ka mag-overtake. Sa kabila ka daw mag-overtake. Kung titignan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan, Oh, sige. lumalabas po na parang tayo ng bangga. Hindi malinaw sa atin yan kasi ang route natin sa traffic natin is left-hand drive. Okay, I got your point. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. Okay. Alam mo, you're trying to divert the story, the explanation of the Chinese embassy na sinasabi nila na tayo ang nagpo-provoke. So ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Kasi Okay? left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Okay. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Okay, dapat daw po, kung right-sided daw po si Chinese, dapat right side daw po umovertake yung barko natin para makapagpa-deliver. Okay. Baliktad nga po. Lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroroon. Okay, dapat daw hindi daw naroroon according to the maritime law. Okay, ganito. Let me give you an example. For example, sinunod ng Pilipinas na dito umovertake sa right side. 'Di ba? Sa right side na sinasabi mo. Sa tingin mo hindi pipigilan ng Chinese ng Chinese maritime, ng Chinese Coast Guard? Kahit pa mag-right side yung barko natin dyan, Spokesari Roque, Mr. Roque, tandaan mo po yung sasabihin ko, kahit mag-right side pa po yung ating barko dyan, Mr. Roque, babanggain pa rin po yan ng Chinese Coast Guard. Bakit? Kung pupunta naman tayo sa left side, ganun pa rin ang gagawin yan. Babanggain pa rin po tayo. Bakit ko po ba sinasabing babanggain tayo? Pinipigilan nga tayo maghatid ng pagkain doon sa ating mga tropa, sa ating mga sundalo. Pinipigilan nga tayo. 'Di ba? Pumunta naman tayo, pumaling tayo sa right side. Anong gagawin sa atin? Binobomba tayo ng water cannon. Roque, gumising ka, Pilipino ka.
Kahit saan mo tignang linya yan. Gumilig, mapakanan ka, mapakaliwa ka. Tandaan mo, binobomba pa rin tayo ng tubig. Diyos ko. Because ang tingin nila sa atin habang nag-resupply mission tayo, kalaban. Bakit kailangan natin mag-provoke sa kanila? Hindi natin kailangan i-provoke yung mga Chinese Coast Guard because threaten na sila sa atin. Kaya kahit kumaliwa ka pa, mapakanan ka pa, umovertake ka sa mga yan, bubungguin ka nila. Kung sumusunod sila dyan, idadahilan na yan pag tayo daw ang nagpo-provoke. Sinusunod ba nila yung maritime law natin? Hindi. Hindi sila sumusunod sa maritime law natin. Hindi kahit kailan. Yung irespeto nga yung arbitral natin yung claimant natin, hindi tayo sinusunod. Bakit? Binubuli nila tayo. I can't imagine, Mr. Roque, na nakikita mong kinakawawa yung ating mga PCG, yung ating mga Philippine Coast Guard, yung ating mga sandatahan lakas, na binababoy tayo ng mga Tsekwa na yan. Diba? And may gana ka pa humarap to the Filipino people that you will say na pumunta ka ng China, nakipag-usap ka dahil, nakipag-ayos ka dahil lumalala ang mga sitwasyon na ganito. Bakit? Isa ka ba sa mga special envoy to China? Hindi, di ba? Dapat hindi kayo nakikipag-usap dyan. Bakit? Kayo magpapagulo dyan. Tuloy. Dapat nasa starboard side. Okay? Hindi ko na ginagamit yung mga technical terms. Ginamit ko lang po yung road. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan yung ambassador natin na to Washington DC na si Babes Romualdez at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Specker, para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para ba mababait yung mga Chino na gumamit ang dahas laban sa atin. Alam mo, to be honest, hindi ito usapin ng nakikialam si ganito, si Babes Romualdez, nakikialam si Congressman Martin. To be honest, mga kababayan ko, he is the House Speaker, mga kababayan ko. At hindi kailangan mag-provoke ng government natin. Ano problema dito? Tantanan nyo ang pakikipag-usap sa China, hayaan nyo ang gobyerno ng Pilipinas. Tama ako? Hindi nyo kailangan makialam dyan. Wala kayo, ordinaryong citizen lang kayo. Hindi dapat kayo ang kinakausap, mga kababayan ko. Hindi dapat kayo ang kinakausap ng China, bagkus dapat ang kinakausap ng China ang embahada ng Pilipinas o ang gobyerno ng Pilipinas. Because you are not no more official ng Malacanang o gobyerno. Dati-dati, iniisip ko lang, baka ito ay para na ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas, tapos magrereklamo sila sa mga Amerikano na halina kayo, tulungan nyo na kami. Meron kami Mutual Defense Treaty, tulungan nyo na kami. So, pwede pa rin po yun. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, nangyari na po yan ng Scarborough Shoal. At ang nangyari, in-invoke na ni Noynoy Aquino na tulungan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty. Ang ginawa ng Amerikano, ay nako, sige, nakipag-negotiate na ako sa China, umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila. Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino at nawala sa atin ang Scarborough Shoal. That's not true. That's not true. No? Kaya kong pabulaanan. It's not the fault of China. Ay, fault ng Amerika. Sumunod tayo because meron tayong arbitral law. Mga kababayan ko. Meron tayong arbitral law at nanalo tayo doon. Umalis tayo doon because yun ang ating yun ang pag-uusap. Suddenly, traidor ang China. Kaya nawala sa atin, nakapagtayo sila. Nung nakapagtayo sila, mga kababayan ko, wala na tayong magawa. Shoutout kay DJ Byron, Music and Topic. Kapatid, shoutout sa'yo. Isa pa, mga kababayan ko, alam niyo po ba right now, ang activity po na, ito, sinusubaybayan ko to, yung activity ng China ngayon, yung mga Chinese Maritime Militia, mga kababayan ko, nagbabagsak na po yan ng lupa at nagtatayo. Yan po ang mga nagkakarga ng mga bato na nilalaglag nila sa ating karagatan ngayon at nagtatayo na sila mismo doon sa mga pinipwestuhan nila, mga kababayan ko, ng susunod na base. Totoo lang ha, totoo lang. Tuloy.
sila. Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino at nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Eto mga kababayan ko, pakinggan nyo tong balita na to mga kababayan. This is gonna be one of the biggest impact sa mga kababayan natin. Plano umano ng China na sakupin hindi lamang ang West Philippine Sea kundi ang karagatan sa loob po ng First Island Chain kung saan kabilang po ang Luzon. Ayon po sa defense analyst na si Dr. Renato De Castro, ito ang pinamumukha ngayon ng China patay po sa kanilang mga sabayang aktibidad sa teritoryo po ng Pilipinas at iba pang mga kalapit na bansa. Di ba mga kababayan ko? See? Oh. Tapos si Roque makikita nyo sa China. Di ba? Sasabihin nyo, nagpo-provoke ang China? Nagpo-provoke ang Pilipinas? O ang China nagpo-provoke sa mga Pilipino? Like I said mga kababayan ko, mapakaliwa, mapakanan, sampa sumuot yan, tandaan nyo to, babanggain tayo ng mga yan. Ang First Island Chain ay hilera ng mga isla mula ho sa Kuril Island sa Japan, pababa po sa Japanese Archipelago, No, pati Batanes, masasakop pa. Ryukyu Islands, Taiwan, Hilagang Kanluran ng Pilipinas, kabilang ang Luzon, Mindoro, pati Pindoro, ha? Marami kayo, ha? Ayari kayo doon sa mga katutubo doon. Ay naman, oo. Kayo po isisibatin doon. At Palawan, hanggang sa bahagi po ng Borneo. Antindi, di ba? Alaga ang First Island Chain, parang Melo, para sa maritime security at maritime power sa rehiyon. Talagang pinapakita na o pinapamukha ko sa atin. Sasakupin namin ang karagatan, hindi lang o sa South China Sea, pati na o sa tinatawag nating karagatan inside the First Island Chain. Di ba? Tinig po yan ni Dr. Renato De Castro, isang defense analyst, mga kapuso. Ito yan mga kababayan ko. Let me explain mga kababayan ko. Bakit tinatarget ngayon to ng China? It's not because of oil. Wala silang pakialam kung may mahuhukay dito na langis. Totoo to mga kababayan ko. Wala silang pakialam kung may mahuhukay na langis dito. Alam nyo kung bakit? Mga kababayan ko, ang pinaglalaban-labanan dito mas malaki pa sa langis. Yung daanan ng kalakalan, mga kababayan. Gustong gawing teritoryo ng China yung buo na karagatan na yan para lahat ng dadaan na barko, mga kababayan ko, sa kanila magbabayad. Mga kapatid, ganong katindi mambuli ang China. Ngayon, tinatanggalan tayo ng dahil sa pera, makikipaggirian sila. Sabi ni Roque, mga kababayan ko, hindi daw makikialam ang Amerika. Hindi daw makikialam ang Amerika kung sakali daw po mga kababayan ko na manggera ang China. Ito naman po ang aking opinion mga kababayan ko. This is my own opinion mga kababayan ko. Pinaliwanag ko na po sa inyo bakit kinukuha ng China yan. Mga kababayan ko, ruta yan ng ating maritime. Yang karagatan na yan. Kaya lahat ng malaking pera nandiyan mga kababayan ko na gustong makuha ng China. This is the reality mga kababayan ko. Yan ang gusto nilang makuha, hindi po langis. Wala pong according dun sa aking mga nabasa, hindi po langis ang target nila diyan. Yung maritime control, mga kababayan ko, mga kapatid. Sa kahit saan po mga kababayan, yan po ang ginagawa nila. Sa Pakistan mga kababayan ko, gumawa po sila ng isang mahabang daanan na wala pong makakasagabal sa kanila at kinlaim nila na China ang gumawa. Dito naman mga kababayan ko, ang claimant naman nila, yung maritime control ang gusto nilang makuha. Kaya naglalabanan po tayo dyan. Hindi lang po tayo ang claimant dyan. Andyan po ang Brunei, andyan po ang Vietnam, andyan po ang Malaysia, and andyan din po ang Indonesia na nagkiklaim ng teritoryo nito. Subalit mga kababayan ko, hindi lang din naman din po maritime ang dumadaan dyan. Mapa-aeroplano ay dumadaan din po dyan. Mawawalan po tayo ng freedom of navigation kung sakaling makuha po ito ng China. At mas malaki pong pera ang babayaran natin, lalong-lalo na sa kanila, mga kapatid. At isa pa mga kababayan ko, nagpapalawak ng power itong China ngayon mga kababayan ko. Isa pa mga kababayan ko, ano ba ang dahilan nito isa sa mga dahilan nito, biyahe ni Koy.
Bakit nila kinukuha ito? Bakit nila kine-claim to? Hindi, ulitin ko po, hindi po dahil sa langis lang. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Eto, mga kapatid, kung papansinin nyo po mga kababayan ko, malaki po ang sasakupin nito. Hindi lang po kalahati o pati Luzon mga kababayan gusto na nila kunin. Because of 11-11 line na gusto nilang makuha. At inaasahan pa rin natin na lalala po ito at lalala pa mga kababayan ko. Napakaganda sa tanong ni dating spokesperson Harry Roque patungkol dito. Napakaganda ng tanong niya, to be honest. Hindi daw po makikialaman China kung sakali. Hindi daw po makikialaman Amerika kung sakali. Matutulad lang daw po tayo sa Ukraine na nagkaroon ng gera ang Russia at Ukraine na trigger yung dalawang bansa, naggerahan mga kababayan ko. At ang ginawa lang po ng Amerika ay nag-supply ng bala at baril. Ang kinakatakot niya po dito mga kababayan ko ay baka daw po ganun daw po ang gawin sa atin. Tandaan nyo po mga kababayan ko, tandaan nyo po ito mga kapatid. To be honest, tandaan nyo, medyo nakakatakot po itong sasabihin ko na katotohanan. Malaki po ang utang ng Amerika sa China mga kababayan ko. Isa po sa nakikita kong strategy dito ng Amerika, kapag ang China pumalag, ginipit ang Pilipinas, mag-trigger na galawin ang ating Pilipinas at patulan ng Pilipinas ng China at sumiklab ang gera sa pagitan nito, pwede pong makialam ang Amerika. Hindi po totoo na hindi po makikialam ang Amerika. Saka sa katunayan mga kababayan ko, nakapagtayo na po tayo ng mga base militar, lalong-lalo na sa norte, na nakaumang na pwedeng tumugon sa mga taga-Taiwan kung sakali sila ay lusubin ng China, mga kababayan ko. At meron na po tayo mga base militar din dito, kagaya sa Subic, at nabubuhay na po. Kamakailan lang po ay daan-daang libong mga daan-daang libo na mga kagamitang pang sundalo ng Amerika ang lumapag sa Subic Bay, mga kababayan ko, para buhayin yung base. Third, mga kababayan ko, na inyo nakikita, pwede pong makialam ang China. Kung para sa akin, ulitin ko, quote and quote, mga kababayan ko, para po sa akin, pwede pong makialam ang Amerika kung sakali. Bakit? Ito ay opinion ko lamang. Pagkakataon na po kasi ng Amerika yung para patumbahin ng China. Bakit? Mawawipe out yung utang nila. Diba? Makokontrol nila ang China. Remember, the most powerful country in the earth is America. They are always say na mali, ito, simple lang kami. I'm not patriotic. Hindi ako patriotiko sa Amerika. But nakikita ko yung potential na pwede nilang gawin. Tandaan nyo po, ang Amerika is napakarami ng advance na kagamitan pagdating sa digmaan. At ang pinaka-supplier ng kagamitan pandigmaan ay ang Amerika. Lalong-lalo na sa gera. At naging negosyo nila yan. Nakakatakot po, mga kababayan ko, na makabangga ang isang bansang ganito. Dahil, for sure, magpalipad man to ng kanilang mga missile papunta ng Amerika, ay papunta ng China, kayang-kayang ubusin ng Amerika ang China. Ang tanong po ba dito, kapag ginera po ng Amerika ang China, sasagot po ba ang Russia at ang North Korea? Tandaan nyo po, tatlong major na kaalyado ng China. China, Russia, North Korea versus the 12 great countries na tinatawag natin. Siguro ang Pilipinas di ko masasabi kasi wala tayong gamit. Pero tandaan nyo, kahit ang Japan, kahit ang South Korea, kahit ang Pakistan, kahit ang India, may gamit sila na nuclear na nakakatakot, na kayang pumulbos ng isang bansa. Mga kababayan ko, yung mga nabanggit ko po yan ay tila kaalyado pong matibay ng Estados Unidos. Yan po ang tinanggal ni Duterte sa Pilipinas, ang alyansa ng Amerika, para mapasok po tayo ng China. Kaya mga kababayan ko, mga kapatid, wag po kayo maniniwala na hindi po pwedeng tumulong. Meron po tayong treaty, mga kababayan ko. At kung sakali man po, mga kababayan ko, na mangailangan po at umarap po tayo dito sa pagsubok na ito sa bansa natin, isa po ako sa tatayo, hawak ng isang barel para pagtanggol ang ating soberenya. Dahil alam ko pagdating ng araw, lahat ng lalaki sa Pilipinas magsasama-sama dyan, pagsasama-samahin ng bansa natin para ipagtanggol ang ating soberenya. Hindi po ako papayag bilang isang Pilipino na tayo po ay yuyurakan at kakamkami ng sarili nating atin.
Ito po'y bansang Pilipinas, malaya po tayo. Meron po tayong demokrasyang tinatawag. At never po dapat tayong panghawakan ng kahit sino mang lahi. Kaya ako po'y Pilipino, taas noo po ako kahit kanino, kahit saan man sulok na bansa nyo po ako dalin. Mga kapatid, mananatili po ang pagiging isang Pilipino ko at tapat sa aking bayan. Hindi ako magtratraidor para lang sa pangsariling kapakanan. Kaya ito po, mga kababayan ko, panoorin nyo po yung isang maliit na eksenang ito. Mga kababayan, I want you to, gusto ko pong makita nyo to. At least, sa inyo nang galing, hindi po sa akin. China naman po has insisted sovereignty na kanila pero ayaw nilang mag-submit sa jurisdiction. Pupunta ako sa China. Sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila tapos itanim ko. Then I would say, this is ours, this is ours, this is ours. An explanation itong jet ski bro. Alam mo, panahon ng kampanya yon. Hindi siguro sanay itong mga gago. Nakakanak, makapagsalita ka, Mau ah. Antindi ah. Now, naintindihan nyo kung bakit ako mag-Duterte. Naintindihan nyo na. Bakit ayoko? Nagyabang ako na pupunta ako sa Pratt Day. At kung naniniwala kayo, I would say that you are really stupid. Sino gago? Tignan nyo nga yan. Kaya gusto ko sabihin eh. Tayo ang totoo na budol. Mga kababayan, tama ba? Gago. Maniwala sa jet ski. VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth, pwede man si VP Sara. Nadaan lang po, cross lang po ako. Si VP Sara, tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo, dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang, wala pong magagalit, si VP Sara po tatawid lang. Dapat nagiging issue. Ganda oh. Tuloy. VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth, pwede man si VP Sara. Nadaan lang po, cross lang po ako. Si VP Sara, tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo, dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang, wala pong magagalit, si VP Sara po tatawid lang. Dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Sinungaling. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, yun dyan, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. 双湖、国家主席习近平。 Mga kababayan ko, kayo na pong bahalang humusga. Bakit po ba ako na dating taga-suporta ni Duterte bumaliktad sa kanya? That's my reason. That's one of my reason. Literally, tayo po ang binudol nito.